Nagsimula ang lahat sa isang lalaking nakatayo sa ibabaw ng bundok ng mga patay na katawan. Nagtataka siya at tinanong si Louie kung bakit ito nangyari sa kanya. Naalala niya ang kanilang pinagsamahan, parang magkapatid sila na naglaban, nagkasama sa hirap at ginhawa. Ipinaalala ni Louie sa kanya ang simula ng kaguluhan. May mga halimaw na lumabas mula sa kakaibang mga siwang sa espasyo, naghasik ng lagim sa lahat ng dako. Sa paglipas ng panahon, tinawag ang mga siwang na ito na dungeons, at ang sinumang makalapit sa kanila ay nagkakaroon ng kakaibang kapangyarihan na tinatawag na classes. Dahil dito, nabuo ang Class Corps upang sugpuin ang mga dungeons at matagumpay silang sumulong. Ngayon, tumitig ng husto si Louie sa bida at inihayag na iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan siyang alisin. Naging hindi makontrol ang lalaki. Ang mga makapangyarihang gumagamit ng class ay madaling makagulo sa kaayusan ng imperyo, at siya, na nalampasan pa ang Triple S rank, ang pinakamapanganib na kaaway sa lahat. Ang kataas-taasang kapangyarihan ay kailangan manatili sa kamay ng royal family dahil doon lang mananatiling matatag ang imperyo. Sa mga matang nagnininga sa galit, tinanong ng bida kung iyon ba ang dahilan para patayin ang kanyang pamilya at mga kasama. May pagkasama sa tingin, ipinaliwanag ni Louie na ginagawa niya ito para sa katatagan ng imperyo. Bago pa makahinga muli ang bida, nagpakawala si Louie ng isang malakas na pagsabog, inilalantad na matagal na niyang sinabutahe ang baluti nito. Ang pagsabog ay magtuturok din ng pinaghalong lason sa kanyang mga sugat. Alam ni Louie na pagkatapos ng isang SSS rank na labanan, wala nang lakas ang bida para lumaban. Upang masiguro ito, naghanda si Louie ng isang buong hukbo, itinuturing itong huling pagpapakita ng respeto. Bago siya tuluyang mawala ng buhay, nagsimulang maalala ng bida ang mga sandali nilang magkasama ni Louie. Sa sandaling iyon, ang kanyang nakatagong abilidad, ang Mirror World, ay naabot ang mga kondisyon para mag-activate. Ang Mirror World, isang SSS rank na nakatagong abilidad, ang huling kapangyarihan na nagbabalik ng lahat sa dati. Nawalan siya ng buhay, at ang kanyang kaluluwa ay lumubog sa isang lawa. Makalipas ang ilang dekada, may dalawang batang lalaki ang nagpapahirap sa isa pa, tinalian siya sa isang puno at inilubog ang katawan niya sa lawa. Sinuntok siya ng isa sa kanila sa tiyan at sinabihan ng kaibigan niya na ilubog muli siya. Habang pinahihirapan nila, hindi nila maiwasang pagtawanan siya at napagdesisyonan nilang panatilihin siya sa ilalim ng tubig ng mas matagal para turuan ng leksyon kung patuloy siyang magkukunwari. Nakakatuwa ang kanyang itsura para sa kanila at plano nilang hilahin siya palabas para lang bugbugin pa ng ilang beses. Hindi na makahinga ang bata. Hindi niya alam kung bakit siya laging nagdurusa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magising ang kaluluwa ng bida. Lumapit ang isang batang lalaking nakasalamin sa mga nambubuli at sinabihan silang huminto dahil mamamatay na ang kabilang bata. Lumingon ang isa sa mga nambubuli at may pagmamataas na sinabi na kung mamamatay na siya, dapat lang siyang magpagaling dahil iyon ang trabaho ng isang shanter tagapagpagaling, kahit na alam niyang hindi iyon masyadong makakatulong. Binanggit din niya na ang batang nakasalamin ay isang mapagkunwari dahil siya raw ang nagtulak sa kanila para hanapin siya. Kaya, kung mamatay ang bata, kasalanan niya iyon. Nataranta ang batang nakasalamin, ipinaliwanag na ginawa lang niya iyon dahil pinilit siya. Nagalit ito sa nambubuli na naghanda para suntukin siya. Ngunit may kakaibang nangyari at isang malakas na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa lawa. Nagsimulang tumakas ang mga nambubuli, sumisigaw sa takot tungkol sa paglitaw ng isang dungeon at ang pangangailangang tumakas dahil ang isang bagong dungeon ay lagpas sa kanilang kakayahan. Ang pansin ng batang nakasalamin ay nakatuon sa batang kanilang pinahihirapan. Nakita niyang nakalubog pa rin ito sa tubig, kaya tumakbo siya patungo sa tali, alam niyang kailangan niya itong iligtas. Sa sandaling iyon, tuluyang natuyo ang lawa at nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Nagsimulang kalasin ng batang nakasalamin ang mga buhol. At habang abala siya, isang halimaw ang sumugod sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang batang tinalian ang siyang mabilis na humawak sa damit niya at hinayla siya palayo sa atake. Agad niyang iniabot ang kamay at ginamit ang isang kasanayang tinatawag na glacial impact. Ngunit ipinaalam ng sistema sa kanya na ginamit niya ang basic heal sa isang minor demon A at nabigo ang aksyon dahil puno na ang HP health points ng target. Nataranta ang batang nakasalamin, hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagamot ang halimaw. Nang subukang umatake muli ng halimaw, nagpakawala siya ng kalasag at nasalo nito ang atake sa tamang-tama lamang na pagkakataon. Nang buksan ng bida ang information window, nakita niya na ang pangalan niya ay iyon at mayroon siyang Chanter class. Napagtanto niya na gumamit siya ng healing spell at hindi ito ang kanyang orihinal na katawan. Karaniwan, kapag may humipo sa isang dungeon, kumakabit sila sa sistema at nakakakuha ng isang random na panimulang class na hindi dapat mabago. Pagkatapos nito, lumalaki sila at lumalakas sa pamamagitan ng dungeon, nakakakuha ng mga kasanayang nakakabit sa kanilang class.
Gayunpaman, siya ay isang mandirigma na umabot sa pinakamataas na antas. Dati, gumamit siya ng kasanayang tinatawag na Mirror World. Pagkatapos nito, nakulong siya sa Mirror World hanggang sa marinig niya ang huling sigaw ng batang iyon. Sa wakas ay napagtanto niya na nabuhay siya muli sa katawan ng batang iyon. Hindi ito lubos na masayang kaisipan, ngunit pinasalamatan pa rin niya ang bata sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon para makapaghiganti. Ipinaalam ng batang nakasalamin kay Yon na napapalibutan na sila ng mga halimaw at humingi ng agarang tulong dahil 3 lamang ang kaya niyang hawakan. Alam ng bida na napakahina ng kanyang katawan. Maging ang maliliit na kaaway na ito ay lagpas sa kanyang kakayahan. Sa bilis ng mga ito, hindi man lang siya makakatakbo. Binuksan niya ang kanyang skill window at napagtanto niyang lahat ng mga ito ay walang silbi. Ang basic heal ay nagpapagaling ng 1 hanggang 4 na HP sa isang target at ang Untangling Vines ay nagpapalabas ng mga baging upang pigilan ang isang kaaway na may mababang tsansa ng tagumpay. Ang Chanter ay masyadong espesyalista. Ang kanyang lakas ay nasa suporta, ngunit nalampasan siya sa bawat tungkulin. Hindi nakapagtataka na ang class na ito ay laging minamaliit. Sa ngayon, sa tulong ng kanyang dating kasanayan sa pakikipaglaban, makakayanan pa niya ng panandalian. Umiwas siyon sa atake ng halimaw, alam niyang kailangan niya ng mabilis na paraan para makalabas dahil mamamatay siya kapag naubos ang kanyang stamina. Ngayon, ang nakatagong kasanayan, ang Mirror World, ang tanging pag-asa niya. Umiwas ang bida sa isang atake nang hindi nalalaman kung paano gumagana ang kasanayan at pagkatapos ay hinawakan ng halimaw, ngunit nabigo ang kasanayan dahil hindi natugunan ang mga kondisyon. Hindi niya alam kung masyado siyang mababa ang antas o kung kailangan ito ng tunay na salamin. Nang muli niyang gamitin ang kasanayan sa halimaw, muli itong nabigo dahil sa kanyang kulang na antas. Napansin niya ito, at nagpasya siyang ang Mirror World ay nangangailangan ng isang sumasalamin na ibabaw upang mag-activate. Ang issue sa antas ay hindi pa masusolusyonan, kaya nagpasya siyang subukan ng ibang target. Nang gamitin ng bida ang kasanayan sa armas ng halimaw, nabigo itong muli dahil sa kanyang kulang na antas. Sinubukan niya ang kasanayan sa isang punit-punit na bahag, ngunit nabigo rin ito sa parehong dahilan. Nataranta ang batang nakasalamin at sinabihan siyang tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa kanyang mga walang kwentang kasanayan dahil hindi na siya makakahawak ng matagal. Isang bugso ng enerhiya ang bumaba mula sa langit at lumitaw ang isang halimaw na tinatawag na Malformed Overlord, level 10. Alam ng batang nakasalamin na patay na sila. Ang isang elite na halimaw na tulad nito ay nangangailangan ng hindi bababa sa level 10 upang matalo. Marami pang bugso ng enerhiya ang nagsimulang bumaba mula sa langit at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot dahilan para siya ay bumagsak sa lupa. Daan-daang mababangis na halimaw ang lumitaw sa harapan nila. Habang abala ang bida sa paggamit ng kanyang kasanayan, nagsimulang sumugod ang mga halimaw patungo sa kanila. Hindi man lang magamit niyo ang kanyang kasanayan sa mga bato, nagtataka kung masyadong malaki ang agwat ng antas. Pagkatapos, nagpa siya ang bida na gamitin ang kanyang kasanayan sa pansamantalang harang ni Xiaoyi, ngunit ipinaalam ng sistema sa kanya na nabigo ito dahil hindi pwedeng ibalik ang mga kasanayan ng iba. Nang mapagtanto niyang hindi niya kayang baliktaran ang mga kasanayan ng iba, isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha dahil nangangahulugan ito na kaya niyang baliktaran ang sarili niyang mga kasanayan. Nang gamitin ng bida ang skill sa sarili niyang abilidad, ipinaalam ng sistema, matagumpay na binaliktad ng Mirror World ang kanyang kasanayang Untangling Vines. Agad na ginamit niyo ng Chao Tech Thorns at libu-libong tinik ang sumulpot mula sa lupa. Nang sumubok umatake ang isa sa mga halimaw, isang halimaw na napapalibutan ng pulang aura ang sumuntok dito na iligtas si Xiaoji. Medyo naguluhan si Xiaoji, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero napagtanto ng bida na ganap na nabaliktad ang epekto ng kasanayan. Sa halip na pigilin ng kalaban, ngayon ay nagdudulot ito ng pagkalito. Ang kasanayang Untangling Vines ay karaniwang bumubulid sa iisang kaaway na may mababang tsansa na pigilin ito. Ngunit ang binaliktad nitong upgrade, ang Chao Tech Thorns, ngayon ay nagpapahampas ng mga tinik sa isang target na may mababang tsansa na magdulot ng pagkalito. Nagsimulang mag-atakehan ng mga halimaw. Ito ay dahil sa epekto ng Confusion Status na nagiging sanhi upang atakehin ng mga apektadong unit ang mga random na target. Hindi mapigilan ng bida ang ngiti niya nang mapagtanto niyang ang isang walang kwentang kasanayan ay naging makapangyarihan matapos baliktarin. Dahil dito, napaisip siya kung ano kaya ang mangyayari kung babaliktarin niya ang iba pa niyang mga kasanayan. Ang Mirror World ay tunay na nabuhay sa reputasyon nito bilang isang SSS rank na nakatagong kasanayan. Bukod sa pagbaliktad sa epekto ng mga kasanayan, nagbigay din ito ng malaking pagpapabuti. Kung ginamit niya ang dati nitong anyo, napakababa ng tsansa na magtagumpay ito. Ang pagpigil sa kalaban ay tatagal lang ng halos 1 segundo, hindi tulad ngayon na napakalakas.
Kinuha ng bida ang isang espadang nakasaksak sa lupa at hindi niya maiwasang isipin kung ano ang mangyayari kung babaliktarin niya ang iba pa niyang mga kasanayan. Agad na nakuha ang atensyon niya ang kasanayang Empowered Strike. Kailangan nito ng 20 mana points, tumatagal ng 30 segundo, at nagbibigay ng 5% dagdag sa atake sa isang kaalyado. Mawawala ang epekto kapag gumamit ng mana points ang kaalyado. Nang baliktarin ng bida ang kasanayang ito, naging Trick Blade ito. Nagkakahalaga na ito ng 40 mana points, tumatagal ng 60 segundo, at nagbibigay ng 10% dagdag sa atake sa bawat paggamit ng mana points. Inactivate niya ang Trick Blade at nagsimulang lumabas ang malakas na aura mula sa kanyang espada. Napagtanto niya na bawat gamit niya ng kasanayan ay magbibigay ng 10% dagdag sa lakas ng atake. Aktibo ang Trick Blade, may 60 segundong natitira sa tagal nito. Sa simpleng pag-activate pa lang nito, anumang kasanayang gagamitin niya ay magpapataas sa kanyang atake. Hindi ka panipaniwala ang kaya nitong gawin. Umangat ang antas ng bida, at ngayon ay level 6 na siya. Napansin niya na maraming halimaw ang namatay dahil sa sarili nilang away, at napagtanto niyang malaki ang ibinibigay na karanasan experience ng mga halimaw na ito kapag namatay. Nang subukan ng isa sa mga halimaw ang isang sorpresang atake, mabilis na nakarik ang bida at nasangga ang pag-atake. Napunta ang tingin ng bida sa kanyang HP bar na may 480 HP at 120 mana points. Napagtanto niya na ang pag-angat ng antas ay ganap na nagbabalik ng kanyang mana points. Habang magulo pa rin ang mga halimaw, nagpasya siyang subukan ng Trick Blade. Ginamit ng bida ang Chao Tech Thorns na kumonsumo ng mana points. Dahil dito, nag-trigger ang epekto ng Trick Blade na nagdulot ng mabilis na pagbaba ng kanyang mana points habang paulit-ulit na tumaas ang kanyang atake ng 10% sa bawat pagkonsumo. Ngayon ay mayroon na lang siyang 12 mana points, ngunit ang kanyang Trick Blade ay nagdulot ng 120% dagdag sa atake na may 44 na segundong natitira sa tagal nito. Nagsimulang magningas ang kanyang mga mata at nakatuon ang kanyang pansin sa isa sa mga halimaw na sumusugod sa kanya. Napagtanto niya na ang kasanayang ito ay lumalabag sa lahat ng nakasanayan dahil napakadali niyang naabot ang 2.2 beses ng kanyang lakas ng atake. Nang umatake ang halimaw, nailagan ng bida ang suntok, lumipat sa likod nito, at nagdulot ng malalim na hiwa sa likod nito at pagkatapos ay sa tiyan. Nagulat ang kasamahan niyang nakasalamin. Hindi siya makapaniwala na ito ang bida na nagmamasid sa kanyang mga galaw. Nagtaka siya kung paano ang isang level 5 na chanter ay nagkaroon ng ganoong kakayahan. At simula noon, kailan pa nagkaroon ng ganoong kasanayan ang mga chanter? Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.